Bakas ang tuwa sa mukha ni X matapos manakaw ang lahat ng skills ng mga Cyclops. Dahil dito, biglang tumaas ng husto ang kanyang mga stats. Ngunit dahil sa matinding paglakas ng kanyang katawan sa napakaikling panahon, sinabi ng system na hindi nito kinaya ang biglaang pagbabago at nakaranas siya ng overload. Dahil dito, pansamantalang bababa ng 5% ang lahat ng kanyang kakayahan sa loob ng 10 minuto. Sa kabila nito, ramdam na ramdam ni X ang pag-agos ng napakalaking kapangyarihan sa buong katawan niya. Ayon sa kanya, para bang umaapaw ang kanyang katawan sa lakas. Habang nararanasan niya ang biglaang pagtaas ng kanyang kapangyarihan, hindi niya maiwasang mamangha sa bagong lakas na kanyang natamo. Makikita naman ang mga Cyclops na aatakihin na siya ng isang malakas na suntok. Ngunit, parang hindi naman nabahala si X dito at sa halip ngumit pa siya at sinabi na pakiramdam daw niya ay kaya niyang talunin kahit na sino. Sabay counter-attack gamit ng kanyang bilis. Inatake niya ang unang Cyclops sa ulo, ang pangalawa sa braso nito, at ang huli ay sa binti nito. Hanggang sa naubos na niyang talunin ang lahat ng Cyclops na sumugod sa kanya at nagkapera-piraso ang mga katawan nito. Mapapansin din natin ang mata ng isang Cyclops na humiwalay sa ulo nito at tumalsik. Nagsalita naman si Obscure at sinabihan si X na maghinay-hinay, dahil parang sasabog na daw ang kanyang tiyan sa dami ng karma na kanyang nakain. Ngunit sumagot si X at ipinaalam kay Obscure na hindi pa siya tapos. Sinabi rin niyang maghintay lamang ito at kumain pa ng kaunti. Pagkarinig sa sinabi ni X, natawa si Obscure. Sinabi niyang may lakas ng loob talaga si X dahil dito, pumayag siya at sinabihan itong magpatuloy. Makikita rin ang pananabik sa mukha ni X habang mabilis siyang sumugod upang lusubin ang mga natitira pang halimaw. Lumipat naman ang eksena sa kanila ni Kyo at Mio. Habang nilalabanan ng mga halimaw sinabihan ni Kyo si Mio na protektahan daw nito ang kanyang kaliwa. Na siya naman kaagad sinunod ni Mio. Samantala, makikita naman si Princess Ahiro na ginagamit ang kanyang fire spell. Kasama si Gold ay inatake nila ang lahat ng mga Cyclops na pasugad na sa kanila gamit ang kanyang spell na tinatawag na Fire Floor. Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Ash na patuloy pa ring ginagamot ang ilan sa mga taong malubhang nasaktan. Sinabihan niya ito makakaasa daw ang taong ito na simula daw sa ngayon ang lahat ay magiging maayos din. Sa huling atake ni X ay maririnig siyang sumisigaw. Malakas niyang sinabi na maganda daw ang nangyayari. Sa wakas daw ay nakikita na niya ang katapusan ng tunnel. Lumaki naman ang mga mata ni Ash nang marinig niya ito at sa kanyang isipan ay sinabi niya na wala na daw Cyclops ang lumalabas mula sa tarangkahan. Kaya napatanong siya na kung tuluyan na ba daw nilang napigilan ang dungeon break. Bigla naman lumitaw ang system at ipinaalam na ang tarangkahan o ang portal daw ay naabot na ang limitasyon nito. At maririnig sa buong paligid ang malakas na tunog ng pagkasira. Subalit, parang hindi ito natuloy at sa halip ipinaalam pa ng system na ang danger level mismo ng tarangkahan na ito ay tumaas pa. Laking gulat naman nila ni Kyo at Mio nang makita nila ito. Napansin naman ni Mio na parang lumalaki pa ang tarangkahan. Kaya napatanong siya kung bakit ganito. Nagulat din sina Gold at Princess Ahiro nang makita nila ito at nang marinig nila ang malakas na dagendong ay agad na sumigaw si Gold. Ipinaalam niya na nangangailangan ng 3 araw bago lumaki ng tuluyan ang tarangkahan. Pero base sa nakikita daw niya ang tarangkahan ay mabilis na lumalaki sa ngayon. Lumitaw ang system at ipinaalam sa kanila na ang bagong difficulty level ay nasa SS level na. Saad pa ng system, sasalakay pa ang mas matataas na level ng mga halimaw simula ngayon. At tumatagas mula sa tarangkahan ng dungeon ang napakalaking amount ng demonic mana. Maririnig naman ang mga tao na nagsisigawan habang pilit na lumalayo sa malakas at malaking apoy na lumalabas mula sa tarangkahan. Mapapansin din ng ibang mga tao na tinutulungan ng iba nilang kasamahan kahit na alam nilang mapapahamak sila. Maririnig din ang sigawan nila dahil pakiramdam nila ay sasabog na ang kanilang ulo. Napamura naman si X dahil sa pag-aakala niya ay tapos na ang lahat ng ito. Lumitaw naman muli ang system at ipinaalam sa kanila na ang mga halimaw ay magsisimulang mag-regenerate. Nang marinig ito ni X ay lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla at napapaisip siya na kung ano na ba daw ang nangyayari sa ngayon. Ipinaalam din ng system na simula ngayon ang mga atake ng mga halimaw ay tataas pa ng 10%. Dahil ito sa napakalaking amount ng demonic mana na natatanggap nila.
At mula sa tarangkahan ay makikita ang mga high cyclops na lumalabas mula dito. Sila ay mga corrupt ancient species na ang antas ay nasa 87. Sila ay mga corrupt ancient beings na nahaluan ng dugo ng mga anghel at higit silang mas malakas kaysa sa mga cyclops sa lahat ng aspeto. Sinabi naman ng system na kailangan nilang matalo ang mga halimaw. At ang natitirang bilang na lang ay 99. At makikita ang napakaraming mga high cyclops na lumalabas mula sa tarangkahan. Bigla naman dumating sa eksena ang kapatid ni Ryo na si Zen at sinabi nito kay X na hayaan daw siyang tulungan sila. Natuwa naman si X dahil dito at tinanong niya ito kung saan ba daw ito nanggaling. Dahil sabik na daw siyang makita muli si Zen. Tinanong naman siya ni Zen kung mga high cyclops ba daw ang mga yon. Sinabi naman ni X na sila ay mga cyclops na may pakpak. At naiinis siyang makita ang mga itsura nito. Sinabihan naman ni Zen si X na dapat huwag daw nilang hayaan sila na makalipad patungo sa lungsod. Mabilis naman sumugod ang mga high cyclops para atakihin sina X at Zen. Na agad naman naghanda para harapin sila. Sa isang iglap lang gamit ng kanilang mga kakayahan ay isang malakas na liwanag ang lumiwanag. At makikita natin na ang lahat ng mga cyclops na sumugod sa kanilang dalawa ay nagkapera per aso ang mga katawan dahil sa ataking ginamit nilang dalawa ni X at Zen. Ang X-Slash at Azurius Sword Crescent. Pagkatapos ay pinuri naman ni X si Zen sa magaling nitong ginawa. Saad pa ni X, sa tingin niya ay marami na ang pinabagsak nila. Subalit sa paglingon nila ay lumaki ang kanilang mga mata sa kanilang nakita at napasabi na lang si X na kalimutan na lang daw ang sinabi niya. Dahil mukhang walang katapusan daw sa bilang ng mga ito. Napansin naman sila nila Princess Ahiro at Ash at malakas nilang sinabihan ang dalawa na maging alerto. Wika pa ni Ash sa kanyang isipan. Lalo lang daw lumalala ang sitwasyon sa ngayon. Kaya puno ng pag-aalala ay napatanong siya kung ano na ba daw ang dapat nilang gawin sa ngayon. Kitang-kita ang matinding pinsalang idinulot ng dungeon break. Pagkatapos nito, muling bumalik ang eksena sa santuario, kung saan magkaharap sina Grey Howl at Jill. Nang tanungin ni Grey Howl kung isa ba siyang regressor, ngumiti lang si Jill at tinanong kung mayroon nga bang ganoong mga nilalang. Lalong nagalit si Grey Howl dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan lamang siya ni Jill. Binalaan niya itong huwag siyang gawing biro at tinawag pa niya itong isang walang hiya. Kasabay nito, dinurog niya ang utak na hawak niya. Muli naman nagsalita si Jill. At inamin niya na tama daw si Grey Howl. Isa nga siyang kahanga-hangang tao. Gaya nga daw ng kanyang inaasahan mula sa Chief of the Night Age. Saad pa niya, hindi daw siya makapaniwala na nahulaan ito kaagad ni Grey Howl base lamang sa isang atake lang. At hindi pa daw ito kailanman nangyari noon. Pagkarinig ng mga kasamahan ni Jill sa sinabi niya, hindi sila makapaniwala. Maging ang lalaking wala ng mga braso at binti ay napatanong kung talagang umiiral ang mga regressor. Samantala, nabigla rin si Ramong sa kanyang nalaman. Sa kanyang isipan, sinabi niya na sa simula pa lang daw ay alam na niyang hindi isang ordinaryong tao si Jill. At hindi daw isang coincidence na nagawa nitong mailigtas siya mula sa The Dark Forest Prison. Ang regressor ay isang nilalang na kayang bumalik sa nakaraan matapos siyang mamatay. Isa itong maalamat na katauhan na pinili ng mga Diyos at binigyan ng pagkakataong mabuhay muli. Matapos bumalik sa nakaraan, nagkakamit ang isang regressor ng isang natatanging kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang maalamat na nilalang o ng isang dakilang bayani mula sa ibang mundo. Nagkakaroon siya ng lakas na taglay ng kanyang kaparehong sarili mula sa mundong yon. At ang natatanging kakayahan ng taong tinatawag na Jill ay ang malayang paggamit ng kapangyarihan ng isang bayani mula sa isang parallel universe. Ang pangalan ng bayaning yun ay Hildong-hong. Pagkarinig sa sinabi ni Jill, tinawag siya ni Grey Howl na isang walang hiya at tinanong kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito sa kabila ng napakalaking kapangyarihang taglay niya. Sumagot si Jill. Ayon sa kanya, ang bayani mula sa ibang mundo na nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan ay nagnanais na baguhin ang mundo. Isang mundong puno ng kawalang katarungan, kung saan ang halaga ng buhay ng isang tao ay nakabatay sa kanyang antas sa lipunan, at kung saan inaapi ng mayayaman ang mahihirap. Gamit ang kanyang himalang kapangyarihan, pinarusahan niya ang mas-asama at tinulungan ang mga mahihina. At ayon kay Jill, ganoon din ang kanyang layunin. Idinagdag pa niya na ang bayaning yun ay dalubhasa sa lahat ng larangan. Sa pakikipaglaban, mahika, pagmamanipula, at pagsummon.
At ngayon, ang lahat ng kapangyarihang yun ay nasa kanya na. Sa pamamagitan ng lakas na ito, sinabi ni Jill na babaguhin niya ang mundo. Sabay atake kay Grey Howl, may tatlong parang mga clone ang bigla na lang sumugod kay Grey Howl at nagulat naman dito si Grey Howl nang makita niya ito. Agad naman siyang kumilos at sinabi sa kanyang isipan na ang taong ito na si Jill ay hindi basta-bastang tao. Ngunit, bago pa siya malapitan ng tatlong clone ni Jill ay bigla na lang nawala si Grey Howl. Kaya tinanong siya ni Jill na kung palagi na lamang ba ito tatakbo. Bigla naman lumitaw si Grey Howl sa itaas na parang nasa ibang dimensyon siya pero nakikita niya parent si Jill. Sabi pa niya sa kanyang isipan, kung hindi daw niya tatapusin kaagad ito dito. Ang mga bagay-bagay daw ay mawawala sa kontrol at sigurado siya dito. Kaya ginamit na niya ang kanyang sextuple casting, ang Let His Prison. At parang isang malaking bilog na kulungan ang lumitaw sa palibot nila ni Jill. Napansin naman niya ito at sinabi ni Jill sa kanyang isipan na ginamit na daw ni Grey Howl ang kanyang ultimate skill. Ibig sabihin lang daw nito ay nais na nitong tapusin sa isang atake lang. At bigla na lang lumiwanag ang mga mata ni Grey Howl at malakas niyang sinabi na mawala daw si Jill kasama ng kanyang mga bulok na ideolohiya. Mawala daw ito beyond time and space. Sabay activate ng kanyang skill. At mapapansin na unti-unti nang lumiliit ang malaking bilog na kulungan. Hanggang sa isang iglap lang naging singliit na ito ng butil. Kinuha ito ni Grey Howl at siya ay napabuntong hininga pagkatapos. Sabi pa niya sa kanyang isipan. Ang Let His Prison, maliban sa kakayahang ginamit ng First Chief upang esil ang Demon King, ito ang pinakamakapangyarihang sealing spell na nag-e-exist. Isa rin itong napakahirap na skill na kailangan niyang gamitin mula sa ibang dimensyon. Dahil kung hindi, may posibilidad daw na pati siya mismo ay madamay at makulong sa loob nito. Ngunit, bigla naman lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat at pagkabigla nang may narinig siyang isang boses na nagsalita. Si Jill pala ito, sabi nito na hindi ba daw sinabi na niya kay Grey Howl na siya ay dalubhasa sa lahat ng bagay. Napamura naman si Grey Howl at napapaisip kung ang talagang pakay pa daw ni Jill ay sundan siya sa dimensyong ito sa una pa lang. Ngunit, napapaisip din siya kung paano nito nalaman na dito siya pupunta sa dimensyon ng chivalry para magamit ang skill na yun. Kaya napagtanto niya, na ang regressor na ito ay malamang nakalaban na siya noon. At ang chivalry ay nandito sa dimensyong ito. Dahil dito, meron pa siyang natuklasan na isang bagay nung susuntukin na niya si Jill. Nasangga naman ni Jill ang kanyang suntok at nagsalita. Kahit na sa isipan lang nagsasalita si Grey Howl ay nalaman pa rin ni Jill ang kanyang sinasabi. Kaya sumagot ito na oo, tama daw ang hinala ni Grey Howl. Siya ay isa ring knight noon. At nakalaban na daw niya si Grey Howl sa hindi na mabilang na beses. Bigla naman pinawisan si Grey Howl at bakas sa mata nito ang pag-aalala. Kaya tinanong niya si Jill na kung ano ba daw ang sinusubukan gawin ni Jill sa chivalry. Napatawa naman saglit si Jill at tinanong si Grey Howl. Patanong niyang sinabi na kung hindi ba daw niya ito nakikita. Dahil nagsimula na daw ito. Pabibilisan daw niya ang paglaganap ng mga dungeon break sa buong mundo. Wawasakin rin daw niya ang mga lungsod at sisirain ang mga kastilyo. Papatayin din daw niya ang mga maharlika at ang Night Age, na isa na lamang walang laman na sisidlan. Buburahin daw niya silang lahat sa kasaysayan. At makikita natin ang tatlong mga clone ni Jill na patungo na mismo sa chivalry. Nang marinig ito ni Grey Howl, bakas sa mukha nito ang takot at malakas na sinabi kay Jill na hindi daw yun ang tamang paraan para itama ang mundo. At sa halip ay sisirain niya lamang ito. Bumagsak ang tatlong clone ni Jill sa chivalry at isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Wika pa ni Jill, sino naman daw ang makakapagsabi na sisirain lang nito ang mundo? Dahil para sa kanya, maghihintay na lamang siya at titingnan kung ano ang magiging resulta nito. Samantala, patuloy pa rin ang paglabas ng mga halimaw mula sa tarangkahan. At makikita natin na parang pagod na sina X at Zen. Napapamura na lamang si X sa lahat ng mga nangyayari. Dahil, kahit na anong gawin nito, kahit ilan pang mga halimaw ang kanyang pagpapatayin, parang hindi pa rin daw sila nauubos. Saad pa niya, ang kaya lamang daw niyang gawin ay ang pabagsakin sila. At wala daw siyang sapat pa na oras para nakawin ang kanilang mga stats. Ganun din ang reaksyon ni Ash, napapamura din siya. Pero kahit na ganun, umaasa pa rin siya na meron pang ibang paraan.
At sa kanyang isipan, kailangan daw nila ng isang mas fundamental na solusyon upang tuluyan ng mapigilan ang dungeon break. Mapapansin din natin na malapit nang maubos ang stamina at mana ng lahat at malapit na sila sa kanilang limitasyon. Pagod na silang lahat at paubos na rin ang kanilang lakas. At mukhang anumang oras ay babagsak na sila. Kahit sobrang pagod na ay pinilit pa rin nila Ash at X na umatake. Habang sumusugod si X patungo sa mga High Cyclops, ay direkta naman siyang tinamaan ng isang malakas na suntok mula sa High Cyclops at hindi man lang niya ito napansin. Tumalsik siya palayo at mukhang nasaktan. Pero siya ay nagulat nang biglang may sumalo sa kanya at pinuri siya nito sa kanyang ginawa. Wika pa niya, malaki daw ang pag-improve ni X, at makikita na si Den pala ang dumating at may kasama siyang 2 knights. Nagulat si X at hindi makapaniwala na dumating si Den para tulungan sila. Humingi kaagad ng paumanhin si Den kung huli na daw silang dumating. Pero simula daw ngayon ay sila na ang baalang humarap sa kanila. Bigla naman napalingon si X nang may tumawag sa kanya. Isa pala ito sa mga knights na kasama ni Den. Sinabi ng babaeng may salamin kay X na ang mga Cyclops daw sa ngayon ay wala ng panama sa kanya. Si Maria pala ang babaeng ito. Ipinaalam naman ni Den sa kanila na ang dungeon break na ito ay nangyari dahil sa artificial mana explosion. Dagdag pa niya, isang himala na lamang daw kung hindi mababawasan ang kanilang bilang sa sitwasyon na ito. Nang marinig ito nila Princess Ahiro at Ash ay lumaki ang mga mata nila sa gulat. Dahil parang sinasabi ni Den sa kanila na meron 1 o 2 ang mawawala sa kanila. Pero sinabi ni Den na wala na silang may magagawa pa at isa lamang ang paraan para matapos ito. At iyon ay walang iba kundi i-clear ang dungeon break na ito. Sabay hugot ng kanyang dagger na may 1 mata. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.